Ilang beses nang nagbabala ang mga eksperto laban sa mga katakot-takot na epekto ng fake news. Kabilang ang kakayahan nito na magmanipula ng opinyon ng publiko. Kaya ang mga survey firm nag-iingat na rin. Narito ang ikalawang bahagi ng special report ni George Cahiles. Hindi pa rin nakaka-move on ang maraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. May mga galit at hinihinging pauwiin na sa Pilipinas mula sa kanyang selda sa The Hague, Netherlands si Duterte. At meron namang nananawagan pa rin ng hustisya para sa libu-libong pinatay sa ilalim ng gera kontra droga. Isang survey ng social weather stations na kinumisyon ng think tank na Stratbase ang nagsabing 51% ng mga Pilipino ang sang-ayong managot si Duterte sa mga nangyaring pagpatay sa ilalim ng war on drugs. Kapansin-pansin rin sa survey na halos kalahati rin ng mga taga Mindanao na baluarte ng mga Duterte ang pabor sa accountability ng dating Pangulo. Pero ang survey na ito isinagawa noong February 15 to 19 o 3 linggo bago pa siya naaresto. We just wanted to ask it when nobody was discussing it because it's the best time. It's what is in the heart of the public without anyone institutionally, anyone organized way of shaping our narrative or the way we view information. Consistent ang resultang ito sa nakaraang mga survey kung saan lumalabas rin na higit sa kalahati ng mga Pilipino ang gustong makipagtulungan ng pamahalaan sa investigasyong isinasagawa noon ng ICC hinggil sa madugong gera kontra droga. Kung titingnan ng ingay sa social media ng maaresto si dating Pangulong Duterte, mas nakita ang hating opinyon ng mga Pilipino sa issue. Kaya nang tanungin ng Stratbase kung magko-commission ba sila ng follow-up survey hinggil sa pagpapanagot sa dating Pangulo. Maybe this is not the right time to ask because the question was about those cases and in relation to the person that is being perceived as the mastermind of those killings. So we might ask this again without people waiting for it. Because you tamper with the research. We're trying to get a snapshot. I always say that, a snapshot of how the public feels with an issue. And we have noticed so much disinformation. Kumalat ang napakaraming maling impormasyon at balita sa social media. Sa ulat ng Check.ph, isa sa mga fact-checking group sa bansa, karamihan sa mga mali o misleading na impormasyon na na-identify nila ay naipakalat sa Facebook at TikTok. Kasama rito ang mga bogus quotes, misleading videos at AI-generated contents. Ayon sa grupo, sa mga mali at gawa-gawang impormasyon, pinalalabas na biktima ng injustice ang dating Pangulong Duterte para makakuha ng simpatya sa publiko. Sabi nga nila, everyone is entitled to their own opinion, pero ibang usapin kung hahayaan natin na ang ating paniniwala ay maaapektuhan ng maling impormasyon na sadyang ipinapakalat para sa kapakinabangan ng ilan lamang. Payo ng mga eksperto maging mapagmatsyag, mapanuri at panatilihing bukas ang isipan sa pagtukoy ng peke sa totoo sa mga nababasa, naririnig at napapanood sa social media. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.